Pope Leo XIV, ang huling papa. Ayon kay Saint Malakay, ano ang sinasabi ng Biblia? Pilipinas, humanda na. At isang kakaibang salita ang unang sinabi ni Pope Leo XIV na may kinalaman sa unang Thessalonica 5 verse 3 patungkol sa katapusan ng mundo. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ang mga presidente ng buong mundo ay ginit ang bagong papa na si Pope Leo XIV at gayon din ang ating Pangulo ay hinihintay ang greetings sa bagong papa. Pero isang pamilyar na pagbati, isang mensaheng nakaantig, pero may mas malalim na kahulugan ito kung pagbabatayan natin ang Biblia. Ang tinutukoy ko ay ang unang salita ni Pope Leo XIV bilang pinuno ng simbahang Katolika. Winika niya ang mga salitang, "Peace be with you." Sa unang Thessalonica 5 verse 3, malinaw ang babala. Kapag kanilang sinasabi kapayapaan at katiwasayan, sa kadarating ang biglaang kapahamakan gaya ng pagdarama ng isang babaeng nagdadalang tao at hindi sila makatakas. Peace and safety, hindi ba ito rin ang tono ng bagong papa? Hindi ba ito rin ang mensaheng isinusulong ng pagkakaisa ng mga gobyerno, ng simbahan at ng mga bansa? Puting usok sa Roma, pero usok lang ba talaga ito? Sa kabila ng matagal na katahimikan matapos pumanaw si Pope Francis, may isang usok na umakyat sa kalangitan ng Vatican, pero hindi lang ito basta senyales ng pagboto. Ito raw ang simula ng wakas. Bakit? Isang Amerikano ang nahalal na Santo Papa, si Robert Prevost, na ngayon ay kilala bilang Pope Leo XIV. Oo, siya ang kauna-unahang US-born pontiff. Pero teka, bakit Leo? Bakit hindi ibang pangalan? Mga palatandaan sa kalangitan upang pagulo ng isipan. Kung si Pope Leo XIV nga ang una at huling Amerikanong papa, anong ibig sabihin nito sa mundo, lalo na sa mga bansang Katoliko gaya ng Pilipinas? Hindi ba't suruing may pagbabago sa simbahan, may kasunod na lindol sa kasaysayan? Mula sa pagbagsak ng mga kaharian hanggang sa pagtaas ng mga ideolohiya, lagit-laging may koneksyon. Pero ang kaibahan ngayon, ito ay hindi lang usaping espiritual, ito ay usaping politikal, pandaigdig at personal. Isang countdown na walang orasan. Habang ang mundo ay abala sa AI, TikTok at eleksyon, may isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa Vatican. Hindi pinansin ng karamihan, pero may isang hula mula pa kay Saint Malakay Prophecy na nagsasabing matapos ang Gloria Olivae ay darating na ang huling papa na pinangalanang Petrus Romanus. Si Pope Francis na ba yun o si Leo XIV na malapit daw kay Pedro, hindi sa pangalan kundi sa landas tungo sa pagtatapos? Bakit mahalaga ito sa Pilipinas? Hindi kami Katoliko, Katoliko sila, madaling itanggi, pero kahit anong iwas mo ang pagbabago sa Roma ay may dagundong hanggang sa puso ng Maynila. Pero sa bawat misa, sa bawat pista ng patron, sa bawat santong posisyon, tayong mga Pilipino ay naging bahagi ng simbahan. At kung ito na ang simula ng huling kabanata, tayong mananampalataya ang nasa unang pahina. Ang luma at ang bago nagtatagpo na. Ang mga doktrina ni Saint Agustin, ang Augustinian roots ni Pope Leo XIV, ay tila muling isinasabuhay ngayon. Pag-ibig, pagpapakumbaba, komunidad. Napakagandang pakinggan, diba? Pero ang katotohanan, hindi ito ang unang beses na ginamit ang ganitong imahe bilang maskara. Dati na itong nangyari.
Noong ang simbahan ay naging sandata sa ilalim ng korona, ngayon tila muling sinusubo ito sa modernong mundo. Ngayon sa Amerika. Isang aklat ang nagsabi, America is wired Catholic, labored Protestant, and function secular. Ayon kay Timothy Gordon, Catholic Republic. Ibig sabihin, akala natin hiwalay na ang simbahan at estado, pero sa ilalim, magkasama pala. At ito ay binabanggitin sa libro ng Revelation, na pag ang estado at ang iglesia ay nagsama, tiyak, ito na ang katapusan ng mundo. Therefore, kung ang bagong papa ay Amerikano, sa bansang ang batas ay may ugat mula sa mga prinsipyo ng simbahang Katolika, hindi kaya ito ang pagsasara ng siklo? Peace be with you. Isang pamilyar na pagbati, isang mensaheng nakakantig, pero may mas malalim na kahulugan. 1 Thessalonica 5 verse 3, kapag kanilang sinabi kapayapaan at katiwasayan sa kadarating ang biglaang kapahamakan, gaya ng pagdaramdam ng isang babaeng nagdadalang tao, at hindi sila makakatakas. Kapag nagkaisa ang Amerika at Roma, ang Book of Revelation ay may babala, dalawang halimaw, isa mula sa dagat, isa mula sa lupa. Ang una ay simbahan, ang pangalawa ay estado. At sa dulo, ang dalawang ito ay magsasanib upang sambahin ng unang halimaw. Ang unang halimaw ay ang kapangyarihang relihiyoso ng Roma. Ang pangalawa ay ang kapangyarihang tipikal ng Amerika. Revelations 13, And I beheld another beast coming out of the earth. He exercises all the power of the first beast before him. Kapag ang Roma at ang Washington ay nagsanib, hindi lang ito political alliance, ito ay katuparan ng propesiya. Pero anong ginagawa ng mundo? Nakahinga, nagdiwang, nagpapalakpakan para sa kapayapaan. Therefore, habang ang mundo ay natutulog sa ilusyon ng global unity, ang panahon ng pagsubok ay palihim na sumisilip, at ito'y mangyayari rin sa ating bansa, ayon sa Biblia. Habang si Pope Leo XIV ay pinapakilala bilang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa, pero sa likod ng kanyang ngiti at kapayapaan, may mga ininong matagal nang isinulat sa mga pahina ng hula. Isa siyang Agustinian, tradisyon ng pagsuko sa kalooban ng simbahan. Pangalawa, isa siyang Amerikano, simbolo ng politikal na puwersa sa mundo. At pangatlo, isa siyang boses ng kapayapaan, habang ang mundo ay nakakandahirap sa giyera at pandemya at pagkakawatak-watak. Therefore, hindi ba't kompleto na ang tanawin? Isang espiritual na kapangyarihan at isang pandaigdigang gobyerno nagkakaisa. Hindi ito simpleng tanong ng kasaysayan. Ito ay tanong na ating mga kaibigan, tayong buhay ng mga kaluluwa. Si Pope Leo XIV ba ang pinaka-unifying pinuno sa kasaysayan ng simbahan? Or is he the final piece before the curtain fails? Siya na ba talaga ang huling papa? Hindi tayo sigurado. Kaya Pilipinas, humanda ka na. Hindi ito katang-isip, hindi ito Hollywood, ito ang kasalukuyan at posibleng hudyat ng walang hanggang kinabukasan. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na mapagpalang sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo. Natulungan niyo po kami na makita po namin kung nasaan na po kami sa kasaysayan ng mundo, at naniniwala po kami ay malapit na sa nalapit ng pagparito ng aming Panginoon Kristo ang magtatatag ng isang iglesia, isang kaharian na hindi matitinag magpakailanman. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan ang buong sanlibutan. Natulungan kaming makita ang buong katotohanan ng binabagit ng Biblia, na ang tunay naming pag-asa ay walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus lamang at hindi sa mga tao. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.